Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ang nakikita po ninyo sa ating screen ay walang iba kundi si Vic Rodriguez. Ito po yung talo ng kandidato ng PDP. Siya po ay kasama nila, nila Philip Salvador, nila Jimmy Bondoc, Nicky Buloy, o sila po yung mga olats. Sila po yung mga hindi nagsipanalo. At pag-usapan lang natin saglit itong si Victor Rodriguez kasi may banat dito si si Executive Secretary Bersamin. Pero bago yon, ito muna. May banat din si kaibigan nating ka-coffee mga kababayan. Sabi niya rito, yung kingmaker ka, tapos di mo na ipanalo sarili mo. Kingmaker. Kasi itong si Victor Rodriguez, meron pong ginawang libro. Ito pong Kingmaker. Ano ba yung Kingmaker ito? Tinignan ko na sa cellphone ko mga kababayan. Ano ba itong librong ito? Ito raw yung Unprecedented Tell-All Book na nireveal niya yung kanyang tireless efforts para maibalik itong si Marcos dyan sa Malacanang. So, nandyan po sa libro yung mga behind the scenes, political maneuvers, at yung kanyang mga personal sacrifices daw na ginawa niya naman para daw, kasi nga daw siya ay nangangarap o hindi nawawala ang kanyang pag-asa na tulungan ang kinabukasan ng ating bansa. So, yun kanyang mga eme-eme. So, itong Kingmaker na libro, ito raw, ginawa niya raw lahat para lang manalo itong si Presidente Bongbong Marcos at eventually naging presidente, mga kababayan. So, yun po yung Kingmaker. So, sinasabi niya, ako yung ako yung nagluklok dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi dahil sa akin, hindi yan magiging presidente. Ayan yung sabi ni Vic Rodriguez. Ngayon, wala nang ginawa itong si Vic Rodriguez kundi magdadadakdak. Sabi nga ni Bersamin, parang aso itong tahol lang tahol eh. O kaya nga, may patama rin yung kaibigan nating si Ka-Coffee, sabi niya, pero yung Kingmaker ka, na iloklok mo ang Presidente Bongbong Marcos sa pagiging presidente, binalik mo sa Malacanang, tapos yung sarili mo, hindi mo na ipanalo. So parang contradicting. Kaya, ewan ko kung babasahin nyo pa itong librong ito, kasi paano kayo maniniwala dito na siya talaga ang may kagagawan kaya naging presidente si Bongbong Marcos, yung sarili nga niya, hindi niya na ipanalo. Kaya ito mga kababayan, pakinggan natin si Lucas Bersamin dito sa banat niya kay Vic Rodriguez, kasi naman ito si Vic Rodriguez, wala ring tigil kakadakdak eh. Talaga namang hanggang ngayon, gumangak-ngak pa rin. Nung una pa lang, nung kanilang mga rally-rally, yung maisog rally, yan, sige, salita, banat kay Presidente Marcos. Hanggang ngayon, natalo na, ang ingay pa rin. Kaya sabi tuloy ni E.S. Bersamin, ayan, Vic Rodriguez, hinambing sa aso. Ito, pakinggan natin itong video ito. Vic Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Okay, so yun yung sabi ni Rodriguez, hindi naman daw kinakailangan mag-resign o magsabit ng courtesy resignation lahat ng gabinete. Kasi ang problema raw ng bansa ay etong si Presidente Bongbong Marcos. Sabi ni Kingmaker. Ano sabi ni E.S. Bersamin? Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya, yung kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Salamat, ES. Next question. Interested. Okay. So ayan mga kababayan, sabi ni Bersamin, eto raw si Vic Rodriguez, kantsaw lang daw ng kantsaw. Puro kantsaw. Kaya nga hindi siya tumagal sa posisyon eh. Bire mo, wala pa atang 3 buwan, tinanggal na siya agad ni Presidente Bongbong Marcos. At parang parang aso mga kababayan. Nandun siya sa bakod, sa kabilang bakod, tahol ng tahol. So depende sa'yo kung babatuhin mo para matigil. Ingay eh. Naisabi naman ni Lucas Bersamin, hindi namin papasinin yan. Iyaan siya magtatahol dyan. So,
So, etong si Kingmaker, dapat hindi na talaga pinapansin. Kasi tapos na eh. Alam mo, Sir Vic Rodriguez, tapos na eleksyon. Pinakamaganda siguro, kung tatakbo ka uli, ayusin mo na lang yung paglilingkod mo. Tumulong ka muna. Kasi wala ka pa nagagawa, tumakbo agad senator. Akala mo naman yung mga tao, maloloko mo, na kapag nagsalita ka laban sa Pangulo, iboboto ka. Hindi ganun. Kailangan meron kang ambag sa gobyerno. O kung kahit hindi sa gobyerno, dapat mayroon ka inaitulong sa taong bayan. Wala eh, puro ka lang ngak-ngak. Nasabihan ka tuloy na parang aso ni Executive Secretary Bersamin. At ito mga kababayan, pag-usapan natin. Kasi may sinasabi si Bato de la Rosa na meron daw mga ilang senators dyan po sa administrasyon ang pasimpleng kumakampi na sa kanila. So meron daw babaliktad na mga senators na kampi po sa admin. Kasi mga kababayan, ang alam ko, meron na po silang meron na pong 8 kakampi, etong si Sara Duterte. Diyan po sa kanyang impeachment trial. So kasi sabi kasi ni Bato de la Rosa, confident siya na ma-acquit. Dahil nakikita ko naman na yung iba, alam natin na hindi namin kaalyado, ay nagbabago na yung stand. O mahirap, baka mamaya biglang magbago yung stand nila, depende sa takbo ng impeachment trial. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makukuhang boto dyan. Kasi mga kaibigan, kinakailangan ng 16 na boto para makonvict si Sara Duterte at kinakailangan ng 9 na boto para ma-acquit si Sara Duterte. So kung meron na silang 8, isa na lang kailangan nila. At sabi nga ni Bato de la Rosa, hindi lang isa, kundi more than 9 pa ang kakampi sa kanila para ma-acquit si Sara Duterte. Ito mga kababayan, tingnan nyo. Hindi pa nagsisimula ang trial, ang impeachment trial, sinasabi na agad nila na ma-acquit. Ibig sabihin, kahit anong ilabas na ebidensya dyan sa impeachment trial, parang lumalabas, hindi po siya importante. Kasi numbers game alam nyo, napanood ko si former Senator Drilon. Sabi niya, maniwala kayo sa akin. Hindi na masyadong papansinin yung ebidensya dyan. Numero ang titingnan dyan. So kahit overwhelming ang evidence laban kay Sara Duterte, ang boto pa rin ng mga senator ang magdi-decide kung mako-convict o hindi si Sara Duterte. So kahit pa sabihin natin na talagang mabigat ang ebidensya laban kay VP Sara Duterte, pero kung ang numero naman ng boboto para ma-acquit si Sara Duterte na hindi natitingin sa ebidensya, ma-acquit nga etong si Sara Duterte. Kaya lang mga kababayan, ito problema. Kapag overwhelming na yung ebidensya at kitang-kita ng buong mundo, ng buong taong bayan, buong Pilipinas, nakarapat dapat itong si Sara Duterte na matanggal sa pwesto, ma-impeach. Pero binoto ng mga senator na i-acquit si Sara Duterte, sa tingin ko, doon po magkakaroon ng problema. Doon po magkakagulo. Baka maulit yung walkout, mga kababayan. Kasi sa sinasabi ni Bato de la Rosa, hindi na importante. Wala pa nga, hindi pa nagsisimula impeachment. Sinasabi niya na ma-acquit. O, ibig sabihin, numero. Numbers lang importante. Kaya ito yung abangan natin mga kababayan. At sana, pakita talaga ng prosecutors na kinakailangang ma-impeach si Sara Duterte. Ilabas lahat ng overwhelming evidence, lahat po ng resibo na meron talagang grounds na siya ay ma-impeach. Ayun po ang dapat ma-establish dyan po sa impeachment trial. At kung ganun ang mangyayari, tapos ma-acquit si Sara Duterte dahil po sa numero, doon magkakaroon siguro ng walkout at doon pwedeng maulit ang pag-aklas ng taong bayan. Di ba? Kasi hindi naman tayo papayag Anong gagawin ninyo? Porque mas marami kayo, acquit nyo kahit overwhelming yung mga ebidensya? Hindi papayag ang taong bayan kapag ganon. Kaya,
eto mga senators, nako, sir, mga sir, sana kayo po ay bumoto ayon po sa ebidensyang ilalabas. Sana po, wag po ang piliin ninyo ay dahil kaalyado ko to, kakampi ko to. Sana po hindi ganon. Kasi kapag ganon, masisira kayo sa taong bayan, sinisigurado ko sa inyo yan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.